Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Ako po si Pastor Edith Marcelino ng CRC Main Church. Ngayong umaga pong ito, huling samahan po ninyo kami sa pagnilay-nilay ng kanyang salita sa pang-araw-araw na programang Tinapay Mula sa Langit. Our morning devotion ng salita ng Diyos. Ang atin pong tatalakayin ay sa Joshua chapter 23 verses 15 to 16. At ang title po ay He will be faithful to curse their later disobedience. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito at sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Ikaw ang mangusap sa amin. Ang lahat po ng matututunan namin ay magsilbing gabay at magbigay ng kalakasan sa aming espiritual na buhay. Sa iyo ang papuri at pagdakila at sa iyo ang pinakamataas na papuri sa iyong tanging pangalan. Amen. So basahin natin ang ating text mula sa Joshua chapter 23 verse 15 to 16. Ang sabi po ron, verse 15, But just as every good promise of the Lord your God has come true, so the Lord will bring on you all the evil He has threatened until He has destroyed you from the good land He has given you. Verse 16, If you violate the covenant of the Lord your God, which He commanded you, and go and serve other gods and bow down to them, the Lord's anger will turn against you, and you will quickly perish from the good land He has given you. So, ito yung mga huling salita at babala ni Joshua sa mga Israelites. Kung babalikan po natin at maalala natin na maski nung panahon pa ni Moses ay matitigas na ang ulo ng ating mga Israelites na ito. Sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at marami silang mga kasalanan sa ating Diyos. Kaya kung paanong tinupad ni Lord ang mga pangako niya, ganun din kayo na padadalhan ng lahat ng masasamang bagay hanggang sa maubos kayo sa magandang lupaing ibinigay niya sa inyo. Yan po yung babala ni Joshua sa mga Israelites. At pag di kayo tumupad sa kasunduan ni Lord at nag-serve at nag-worship kayo sa ibang Diyos, sobrang magagalit sa inyo si Lord. Mabilis kayong mauubos mula sa magandang lupaing binigay niya sa inyo. So yun po yung nilalaman ng chapter 23 verse 15 to 16. So pinaalalahanan ni Joshua ang mga Israelita. So ano ang mangyayari sa hindi tapat sa Panginoon? So nakakatakot yung kanyang babala. Itong curse na ito, itong wrath na ito ng ating Panginoong Diyos ay ibinuhos na niya kay Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Datapot ang lahat ng mananampalataya sa Kanya, yung Kanyang mamamanampalataya sa ating Diyos, ang lahat ng tumanggap ng kaligtasan na Kanyang alok sa atin, ang lahat ng tumanggap ng katotohanan, siya ay nabuhay in perfect life at siya ay namatay ng atoning death. At dahil doon, He who has without sin became sin for us that we may have righteousness of Christ. So, isang challenge po ito sa atin na kailangan nating isapuso ang mga babala sa mga hindi magiging tapat sa Kanya, sa ating Diyos. Check natin ang ating sarili kung tayo ay namumuhay ayon sa ating pananampalataya. Kapag tayo ay nakakaranas ng mga hamon at pagsubok sa buhay, ating alalahanin na meron tayong tapat na Diyos na may magandang layunin para sa atin, na magbibigay kalakasan sa atin para makamit at matupad yung mga ipinangako sa atin ng Diyos. Ayon po sa 2 Corinthians 13:15, sabi po doon, Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Well, of course, unless if you fail the test.
So, examine natin yung ating sarili. I-test natin yung ating sarili. Kung tayo ba ay nandun pa sa ating matatag na pananampalataya sa ating Diyos. So, tandaan natin, ang Diyos ay tapat. He is faithful. Ang kanyang katapatan ay wagas. Asahan ninyo na sa inyong buhay spiritual, hindi niya kayo pababayaan. Tayo ay magwawagi sa lahat ng area ng ating buhay. Basta lagi lang po nating alalahanin ng ating Panginoon, hindi siya nagbabago, hindi siya nawawala sa atin. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako. So, salamat po aming Diyos sa katuroang ito, ang word of wisdom, encouragement, at reminder mo sa bawat mananampalataya. So, maraming salamat po sa bawat isa sa nakabahagi sa programang ito. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito lamang sa programang Tinapay Mula sa Langit, our morning devotion at 5:30 a.m. Malaya ninyong share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon at maging tapat sa pangako ng Panginoon. Magtiwala po tayo sa lahat ng pangako ng Panginoon. God bless everyone and good morning.